Sino nga ba ang makakatalo kay Lucius Socrates, ang pinakamalakas na kalaban sa Black Clover Universe, na nagpo-possess ngayon ng napakamasib na kapangyarihan, ang bagong King of All Devils, ang nagko-control ngayon sa lahat ng magic sa mundo ng Underworld at ngayon itinuturing ang kanyang sarili na isang god to the point na ang lahat ng magics na nag-i-exist sa mundo ng mga tao at mundo ng mga demonyo ay mapapasa kanya. Seems like gustong gumawa ni Tabata ng napaka-unbeatable na final villain na super mahirap isipin kung paano ito matatalo. Well, kung mapapasayo ang lahat ng magic sa buong mundo ay ituturing ka talagang isang god since kayang ipagkaloob ni Lucius Socrates ang magic sa kahit na sino at kahit gumawa ng sarili niyang tao ay kaya rin niyang gawin. Ito nga yung sinabi ni Sister Lily kay Asta kung ano talaga ang main goal ni Lucius Socrates sa buong mundo. Wawasakin muna niya ito at muling itatayo at since nasa kanya ang magic ng kanyang tatlong kapatid, ang blood, bone, body at ang kanyang soul magic ay kaya na niyang gumawa ng sariling tao ayon kay Sister Lily. Mukhang malaking trabaho ang gagawin ng ating bida mga lods dahil sobrang lakas ng kanyang makalaban. In this video, mayroon tayong top 6 na karakter na may potensyal na kayang talunin si Lucius Socrates. Or kung hindi man niya ito matatalo ay mayroon siyang potensyal na makapag-deal ng matinding damage kay Lucius. Since alam naman natin na kadalasan magkakaroon ng team fight para talunin ang pinakamalakas na kalaban, kagaya kung paano nila tinalo si Lucifero. But hopefully magkakaroon ng malaking laban ang ating bida sa huli na maituturing isang final battle na magpapahype talaga sa atin mga lods, like kung paano nag one-on-one si Aizen at Ichigo. Kaya huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! Unang karakter na mayroon talagang potensyal na makakatalo kay Lucius Socrates ang The Uncrowned Undefeated Leones, Mereoleona Vermilion. Yes mga lord, si Mereoleona ang pinaka-kakaiba sa lahat ng mga Maharlika. Kahit na si Fugulyon ay inamin na hindi niya kayang talunin ang kanyang kapatid na babae. Lods dyan Mac, nahirapan nga siyang talunin si Mores, paano pa kaya si Lucius na halos lahat ng magic nasa kanya na? Yes, hindi niya kayang talunin si Lucius, subalit mayroon siyang potensyal, lalo na't si Mereoleona lang ang masasabi nating pinakamalakas na Magic Knight simula noong nawala si Wizard King Julius Novacrono, dahil kahit si Captain Yami na masasabi nating sobrang lakas din ay ayaw niyang makalaban nitong si Mereoleona. Sa katunayan, nagpapaturo pa itong si Captain Yami kung paano gamitin ang Mana Zone para makalipad sa ere, kahit ayaw niya itong makalaban. Mayroon talagang potensyal na mas lumakas pa itong si Mereoleona mga lods, lalo na kung mai-enhance pa niya ang paggamit ng Hellfire Incarnate. Kasi sa huling laban na ginamit niya ito ay parang na-overdo siya sa paggamit ng magic spell sa laban against Lucifero. Ang nangyari sa kanya ay nag-melt ang kanyang katawan sa sobrang init ng kanyang apoy to the point na hindi niya kayang kontrolin. The fact na mayroong limit ang katawan ni Mereoleona at kapag malalampasan niya ito ay posibleng magkakaroon din siya ng napaka-unbeatable na flame magic like apoy ni Yamamoto na sobrang angas mga lods. Sobrang ganda talaga ng 6-Eye Gojo t-shirt design natin mga lods at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Pang-apat natin mga lods ay si Vice Captain Nak. Nagtaka siguro kayo kung bakit nasali si Vice Captain Nak dito at naging pang-apat pa instead na pang-lima. Si Vice Captain Nak ay devil host ng 4 na middle rank devil. Kung makikita natin sa huling laban ni Vice Captain Nak ay masasabi mo talagang ang hina niya compare kay Mereoleona. Sa katunayan ay parang pinaglalaruan lang siya sa dalawang Supreme Devil na sina Lilith at Nama. Ang nakita ko talagang potensyal ni Vice Captain na posibleng gawin sa kanya ni Tabata ay ang Devil Union combine sa 4 na middle rank devil. Si Nak sa simula ng kanyang appearance ay ipinakitang malayo ang kanyang agwat sa ibang mga captain kahit siya ay isang vice captain lamang.
at si Nak lang ata ang may pinakamahirap na trabaho sa lahat ng mga Magic Knight. Since nababagay rin ang kanyang magic sa pagiging spy ng kalabang bansa. Well, if bibigyan si Vice Captain Nak ng pagkakataon na makapag-Devil Union sa 4 na middle rank devil, magkakaroon siya ng napaka-massive na magic power since mapapasa kanya ang 4 na magic at magagamit niya ito as a combo ng kanyang shadow magic. Ang pangatlo na karakter na may potensyal na talunin si Lucius Socrates ay si Captain Yami Sukehiro. Marami na tayong theory na posibleng magiging devil si Captain Yami in the future. Ito ay dahil sa dark magic na original na nanggaling sa isang supreme devil na si Lucifugus. At pati na rin sa pagbabago ng puso ni Captain Yami since ang pinagkukunan ng kapangyarihan ng mga devils ay nanggaling sa kanilang puso. Si Captain Yami ay one of the most strongest karakter sa Black Clover. Kahit noong unang ipinakilala sa atin ang kanyang tunay na pagkatao ay sinabi na ng karamihan na mayroon itong nakakakilabot na kapangyarihan. Si Captain Yami ay gumagamit ng dark magic at sa bawat magic spell nito ay may katumbas ng isang hindi mapapantayan na kapangyarihan at napakahirap nitong i-counter mga lods at alam din niya na marami pa siyang i-improve sa kanyang magic spell. Katulad lamang ng dark magic black hole. As of now, napakaliit pa ng black hole ni Captain Yami. Subalit kung iisipin ang black hole, hindi ito mapapantayan sa kahit anong klaseng magic dahil nahihigop nito ang kahit anong bagay. Kahit ang isang liwanag ay kaya nitong higupin. Ang pangalawang hindi matutumbasang magic spell ni Captain Yami ay ang Dimensional Slash. Kagaya ng black hole, ang Dimensional Slash Equinox ay walang paraan upang mablock ng kalaban. Unlike kung kayang kontrolin ng kalaban ang isang space. Subalit usually sa mga Magic Knight, ang kaya lang nilang gawin ay ang paggawa ng special magic para makapag-teleport. Subalit ang kahinaan din kasi ng dark magic ay napakabagal nito. Ito ay napansin ni Patre sa laban niya against Captain Yami. Kaya kung napapansin natin, ginagamit ni Captain Yami ang kanyang katana upang i-channel ang dark magic at gagamitin niya ang reinforcement magic upang pabilisin niya ito. Napakatalino talaga ni Captain Yami mga lods, siya lang ang nakakaisip nito. Overall mga lods, si Captain Yami ay one of the most strongest character sa Black Clover. Ang pangatlo mga lods, si Ryudo Ryuya. Marahil nagtataka kayo kung bakit naisali ko dito si Ryu. Well, it is simply, ito ay dahil katulad siya ni Asta. Na-build ang karakter ni Ryu na parang si Asta in the future. Kahit nawalan siya ng magic, nagkaroon naman siya ng malaking impluensya sa buong Hino country, kung kaya siya ang naging shogun ng Land of the Sun. Si Ryu ay parang ginawa ni Tabata as a Shanks ng One Piece. Marami akong nakikitang similarity kay Ryu at Shanks, kahit napakalayo ng agwat ng kanilang lakas. Kagaya lamang ng pagiging misteryoso nito, na parang mayroon talaga itong tinatagong tunay na lakas. Subalit ang nakita ko talaga na maihahalin tulad natin kay Shanks ay mas wide ang nakikita niyang future dahil literal na nakikita niya talaga ang lahat. No wonder kung nakikita rin niya na kayang talunin ni Asta si Lucius Socrates in the future, kaya niya ito tinulungan. Ang kapangyarihan ni Ryu ay Tengetsu o Tengen Jutsu na ang ibig sabihin telling fortune. Walang dahilan kung bakit may chance si Ryu kay Lucius dahil isa ito sa mga banta ni Lucius na kayang makita ni Ryu kung ano ang magiging kahinaan ni Lucius Socrates. And I guess bibigyan talaga ng chance ni Tabata na makapunta ang mga Ryuzen 7 doon sa Clover Kingdom para tumulong including Ryu. And surely, pipigilan niya ang mga taga Hino country na makapunta sa Clover Kingdom dahil alam din niya na isang banta si Ryu para sa kanyang mga plano. Well, kung man-to-man combat ang pag-uusapan, konti lang naman ang ipinakita sa atin ng author. Subalit bibihira lamang na may nakapigil sa dalawang malakas na karakter na muntikan ng nagpatayan sa pakikipaglaban dahil ibinuhos na ang kanilang tunay na lakas para masubukan ang kanilang Zeten. At wika pa ni Asta, kung hindi pa yon napigilan ni Ryu at hindi niya na-perform ang kanyang complete Zeten, ay posibleng mamamatay siya sa Zeten ni Ichika. Ang pangalawa at una mga lods ay si Yuno at Asta. Nakita na natin ang halos lahat na magic spell ni Yuno. Subalit ang tanong, may ilalakas pa ba itong si Yuno mga lods laban kay Lucius? Actually mga lods, may theory ako kay Yuno at Asta. Sa tingin ko, since ang Black Clover based on Norse mythology,
Ang ipinakita pa lamang sa atin ay ang World 3 na mayroong dalawang mundo. Ito nga yung mundo ng mga tao at mundo ng mga demonyo. Subalit sa Norse mythology ay mayroong tatlong parte ang World 3. Ito nga yung mundo ng mga Diyos, mundo ng mga tao at mundo ng mga demonyo. In chapter 342, sinabi ito ni Ichika, noong nagwala ang five-headed dragon sa Hino country ay mayroong isang heavenly maiden na bumaba galing sa kalangitan upang pigilan ang five-headed dragon. At mula noon ang magic ng five-headed dragon, tumagos ito papuntang underworld. Sa tingin ko, mayroong gods na nag-i-exist sa Black Clover at nakausap ito ni Vice Captain Nak noong namatay si Morgan at humingi siya ng tulong. Sinabi nito kay Nak na huwag siyang magbubunganga na kahit ano dahil noong sa panahong marami pa siyang oras ay hinahayaan lang siyang gawin ang kanyang gusto at ngayon nandito siya sa isang malaking trouble ay hihingi siya ng tulong sa Panginoon. Sinabi ng iba na kinakausap lang ni Nak ang kanyang sarili. Subalit if demon's power exists, ay posibleng God's power ay mag-i-exist din sa final arc ng Black Clover o di kaya ang creator mismo ng magic ang magbibigay ng kapangyarihan kay Asta at Yuno para talunin si Lucius. Pero ang pinapangarap talaga na battle sa karamihan lalo na sa mga Black Clover fans ay magkakaroon ng malaking laban si Asta against Lucius Socrates as in one-on-one na laban na masasabi nating magbibigay talaga ng hype sa buong anime community. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. At yun lang mga lods, salamat.